Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-15 ng Hunyo taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. PNP Anti-Illegal Drugs Group bibigyan ng malaking intelligence fund na incoming PNP Chief Ronald De La Rosa. Agriculture Secretary Proceso Alcala iimbestigahan ng Ombudsman kaugnay ng Garlic Cartel. 2016, pinakamainit na taon ayon sa National Aeronautics and Space Administration. Diarrhea outbreak sa Samar kontrolado na. Ngunit sanhi ng outbreak hindi pa rin matukoy ng DOH. At 40 sugatan, mahigit 80 inaresto sa marahas na kilos protesta kontra Labor Reform Bill sa Paris. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, bibigyan ng malaking intelligence fund din coming PNP Chief Ronald De La Rosa ang PNP Anti-Illegal Drugs Group. Mula sa Kamkrame, may report sila Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kinumpirma ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na bibigyan niya ng malaking intelligence fund sa pag-upo niya sa pwesto ang PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Ayon kay General De La Rosa, kailangan ng mga operatiba ang malaking budget laban sa mga sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Ito'y upang mas maging malawak ang kanilang intelligence gathering para sa mas epektibong trabaho. Babalasahin din aniya niya ang lahat ng tauhan ng District at Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force o DAID at RAID dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa operasyon ng illegal na droga. Uumpisa niya aniya ang pagbalasa sa lahat ng mga operatiba at opisyal ng PNP sa July 1 matapos siyang manumpa sa pwesto. Kung dati ay bawal tumanggap ng reward ang mga pulis, tiniyak ngayon ni General Bato na makatatanggap ng reward ang mga pulis na makahuhuli at makapapatay sa mga drug lords tulad na rin ng pangako ni President-elect Rodrigo Duterte. Naniniwala naman ang general na kahit na walang reward ay maayos pa rin magtatrabaho ang mga pulis bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Balik sa iyo, Floor. Leilaga nagulat mula sa Kamkrame. Imbestigahan ng Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala kaugnay ng Garlic Cartel. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa Dr. Nagsampa na nga ang Field Investigation Office o FIO ng Office of the Ombudsman ng reklamo laban kina Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, ilang opisyal ng Bureau of Land Industry o BPI at incorporators ng Vegetable Importers, Exporters and Vendors Association of the Philippines o VIEVA. Kaugnay ito sa issue ng Garlic Cartel o yung pagtipa ng presyo ng bawang sa merkado mula January hanggang July 2014. Ito, Flor, ay matapos aralan ng FIO ang inihaing reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI noong January 7, 2015 laban sa mga opisyal ng gobyerno na dapat managot sa issue. Sa transmittal letter ng NBI na isinumite sa Ombudsman, sinabi nilang nagkaroon ng monopolya sa merkado dahil ang VIEVA na may tanging supply ng bawang ang nagdikta sa mga presyo nito. Bagaman hindi kasama sa inireklamo ng NBI si Department of Agriculture Secretary Alcala, lumabas sa sariling investigasyon ng FOI na may pananagutan din siya. Si Alcala ang may direktang supervision sa BPI na siya nagbigay ng import permit sa VIEVA kahit wala itong accreditation. Siya rin ang nagbuo ng National Garlic Action Team na kinabibilangan ng private stakeholders na may interes sa industriya ng bawang. Dahil dito, Floor, iimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sila Alcala at iba pang posibleng co-accused na dito dahil sa kanilaan niyang paglakad sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama ni Alcala sa BPI official Sarito Baron sa maaaring maparusahan dahil sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Floor, sa mga oras na ito, hinihin nga natin ang pahayag ang Department of Agriculture, particular na nga si Secretary Alcala, ngunit hindi pa siya nagbibigay ng kanyang statement. Hindi pa rin siya sumasagot sa ating mga tawag at text. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Maaring bumaba ang presyo ng ilang produkto dahil sa bagong panuntunan ng Department of Trade and Industry sa mga controlled chemical. Narito ang report ni Mon Hokson.
Magkakaroon ng epekto sa presyo ng ilang produkto ang bagong implementing rules and regulation ng Department of Trade and Industry sa mga controlled chemical. Noon ay mahabang proseso ang pinagdadaanan ng mga manufacturer upang makapagpasok ng mga kemikal sa bansa. Sa bagong panuntunan, mas pinaikli ang proseso at natanggal na ang escort fee na nagkakahalaga ng 2,500. Makakababa dun sa presyo kasi tinanggal yung escort fees. Wala na ngayon yung escort fees na nakakadagdag. Imagine yung escort fee natin from one movement ng chemicals, 2,500. Ayon sa Chemical Industries Association of the Philippines, nahirapan ang industriya noon dahil walang regulasyon na nakakasakop sa mga controlled chemicals. Maging ang importation ng sodium chloride o asin, naging mahirap noon sa mga manufacturer. Medyo mahirap talaga yung processing ng mga permits natin. So medyo matagal yung processing but yung sinabi ni Colonel Binag kanina na medyo na-streamline na. Ngunit ngayon, mas malaki na ang pagkakataon na mas umunlad na ang naturang industriya. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police ang bagong regulasyon dahil mamamonitor na ng husto ang mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng pampasabog. Nire-regulate natin to. Ang primary concern namin, mamonitor natin yung paggamit nito, paggalaw nito, magmula sa halimbawa in-import to, magmula sa pier, hanggang doon sa kanilang magazine, hanggang sa kung saan man gagamitin to, whether for industrial use or for manufacture of explosives. Sa pamamagitan ng bagong IRR, mahihikayat ang maraming mga investor na magnegosyo sa Pilipinas dahil mas pinadali ng pamahalaan ang proseso ng pagninegosyo sa bansa. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Humingi ng 15 araw na palugit ang Smartmatic upang makapagsumite ng counter affidavit kaugnay sa election offense case na isinampa ni Senator Bongbong Marcos. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lord, hindi natuloy ang tinakdang preliminary investigation ng COMELEC Law Department ngayong araw kaugnay sa election offense case na itinampa ng kampo ni Senator Bongbong Marcos laban sa mga opisyal ng Smartmatic at sa tauhan ng COMELEC Information and Technology Department. Ito ay matapos humingi ng 15-day extension ng abogado ng Smartmatic para makapaghain ng counter affidavit dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Humingi din ng palugit sa pagsusumite ng counter affidavit si Rui Peñalba, ang nirereklamong IT officer ng COMELEC. Pinagbigyan ng Law Department ang hiling at itinakda ang pagdinig sa June 30. Ang kaso ay kaugnay sa ginawa ng Smartmatic na pagpapalit sa script ng transparency server noong gabi ng May 9 na hindi otorisado umano ng COMELEC. Ayon kay Congressman Jonathan De La Cruz, ang tumatayong political advisor ni Marcos, hindi lang iisang beses ginalaw ng Smartmatic ang program ng transparency server. Samantala, patuloy din ang paghahanda ng kampo ni Senator Marcos sa isusumiting protest case sa Presidential Electoral Tribunal. Bukod sa issue ng undervotes, kasama sa laman ng ihahaing kaso ang issue ng pagkakaroon ng fourth server o Q server na ginamit sa nakaraang halalan. Giit ng kampo ni Marcos, hindi dumaan sa source code review ang naturang server at batay sa kanilang pagsisiyasat, lumabas ng hindi totoong direktang nagtatransmit ang vote counting machines sa Transparency, Central at Intermediate servers kundi dumadaan muna sa Q server. Giit ng kampo ni Marcos, bawal ito sa ilalim ng batas. Lord? Victor Cosare nagulat mula sa COMELEC. Sa iba pang mga balita, bakante ngayon ang posisyon ng Vice Governor sa Bataan dahil sa pagkamatay ni Enrique Tet Garcia sa sakit na liver cirrhosis noong Lunes ng gabi. Mula sa Bataan, may report si Joshua Antonio live. Joshua. Yes, lang hindi pa taya kung sino ang papalit sa posisyon sa pagka-Vice Governor ng probinsya ng Bataan kasunod ng pagkamatay ni elected Vice Governor Enrique Tet Garcia. Si Garcia ay namatay noong June 13, Lunes ng gabi habang ginagamot sa Makati Medical Center dahil sa sakit na liver cirrhosis. Ayon sa COMELEC Region 3, pag-uusapan pa ng komisyon kung sino ang papalit sa nabakante posisyon ni Garcia. Sa ilalim ng batas, dapat ang number 1 sa ranking ng nanalong board members ang papalit sa isang namatay na opisyal o kandidato. Ngunit sa kaso ni Garcia, hindi ito automatikong magagawa. Ito ay dahil nagsumite si Garcia ng dokumentong substitution isang linggo bago eleksyon at ang pinsan si Maria Cristina Garcia mangubat ang kanyang pinangalanan bilang substitute.
Ayon sa COMELEC, nakapending pa ito sa second division ng COMELEC at wala pang inilalabas na resolusyon ukol dito. Si Garcia ay naging pinatawalang ikalawang distrito ng Bataan at kabilang sa 8 Congress noong 1987 to 1992, 10 Congress noong 1995 to 1998, 11 Congress 1998 to 2001, 12 Congress 2001 to 2004, 16 Congress naman mula noong 2013 to 2016. Naging gobernador noong 1992 hanggang 1994 at noong 2004 hanggang 2013. Nakaisa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Garcia sa kanilang tahanan sa Barangay Tenejero, Balanga City, Bataan at patuloy na dumadagsa ang mga nakikiramay sa pamilya. Nakapagtang ilibing si Garcia sa darating na linggo. At yan muna ang balita, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio, nag-uulat mula sa Pampanga. Hindi na babawiin ng Land Transportation Office o LTO ang mga plaka o license plates na ipamahagi na sa buong bansa. Pero hindi na muna i-release ang mahigit sa 100,000 plaka na inabutan ng inilabas na TRO o Temporary Restraining Order ng Korte Suprema. Mula sa Quezon City, may report si Monokson live. Mon. Lakay, walang dapat ipag-alala ang mga nakatanggap na ng kanilang mga bagong plaka dahil hindi na ito babawiin pa ng Land Transportation Office. Ayon kay ASIC Roberto Cabrera, 93% o mahigit 600,000 plaka na ang naipamahagi sa iba't ibang regional office ng LTO sa buong bansa. Ito ang mga plaka na na-turn over ng Bureau of Customs nang hindi mabayaran ng supplier ang duties at taxes na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Minarapat ng BOC na ibigay ang mga plaka sa LTO dahil walang iba na karapat-dapat na mamahagi ng mga plaka maliban dito. Subalit mabibinbin ang pamamahagi ng 7% o mahigit 100,000 plaka tira pa sa LTO. Ang mga plakang ito ay mga mixed plates o mga replacement plates ng mga sasakyan na nag-expire na ang plaka. Ayon sa LTO, nasa 3 million pa ang backlog nila sa mga plaka. Kung ililist ng Commission on Audit ang notice of disallowance ngayong linggo, sa loob ng 90 days ay masasagot ang problema sa kakulangan ng plaka. Hanggang ngayon ay hindi nakikipag-usap sa LTO ang PPIGKG, ang supplier ng mga bagong plaka. Tinutuloy na ng LTO na isang national problem ang issue sa mga plaka. Hiling ng LTO maglabas na ng desisyon ng Commission on Audit upang makagawa sila ng sunod na hakbang kung hindi man tuluyang malunasan ang problema sa kontratang pinasok ng ahensya. Lakay? Maraming salamat, Monokson, nag-uulat mula sa Quezon City. Nanawagan ng Department of Education Cebu sa mga mag-aaral na Cebuano na seryosohin ang nationwide earthquake drill na idaraos ngayong buwan. Narito report ni Gladys Tuabi. Makikibahagi ang Department of Education 7 sa nationwide simultaneous earthquake drill sa bansa na gaganapin ngayong June. Pinapayuhan nila ang mga estudyante na huwag baliwalain ang drill upang di magpanik at maging ligtas kung magkakaroon man ng malakas na lindol. I urge them to really perform it, itawag nato religiously, no? Seriously, dili kay moingon lang ta ay drill ragod ni, no? So, dili na lang ta maghulat og tinuod. Quarterly ay nagsasagawa rin ang kagawaran ng drill kabilang na ang lahat ng mga paaralan at DepEd offices bilang bahagi na ng kanilang sistema. Samantala, magsasagawa naman ng intensified inspection ang kagawaran kasama ang DepEd at local government unit engineers upang matukoy ang mga hazardous na school building. Ngunit tiniyak naman ni Victor Intig ng DepEd 7 na earthquake resilient na ang mga bago at patuloy na itinatayong classroom. Ang DepEd Region 7 ay mayroong 13 sakop na dibisyon. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Hindi pa rin natutukoy ng Department of Health ang uri ng bakterya na naging sanhi ng diarrhea outbreak sa Samar. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Wala pa rin inilalabas na resulta ang laboratories ng DOH sa samples ng tubig na iniinom ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa ulat ng DOH, umabot sa 44 ang bilang ng nasawi sa nasabing outbreak at mahigit sa 3,000 naman ang kanilang naitalang kaso nito. Sa ngayon, kontrolado na ang diarrhea outbreak sa Samar Province. Dahil dito, inalis na sa advisory ang Katbalogan at Calbiga
bilang kasama sa 3 bayan ng Samar na nagdeklara ng diarrhea outbreak. Ang bayan naman ng Santa Rita, Samar, bagamat kontrolado na rin ang sitwasyon ay patuloy pa ring minomonitor ng DOH dahil sa dami ng kaso ng may diarrhea sa lugar. 3 karagdagang doktor ang ipinadala sa lugar upang makatulong sa mga pasyente. All our teams, parang it's kind of a signal for the teams to get ready anytime that we will tell them to move out to help out, then they are ready. As a matter of fact, with SOS coming from Santa Rita, we have start deploying 3 doctors na magro-rotate doon ng 24 hours. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng gamot sa mga residente at pinayuhan ng mga ito na lagyan ng chlorenzole ang pinakuluang tubig bago ito inumin hanggat hindi patukoy ang bakteryang sanhi ng sakit. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakita, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, malaki ang naitulong ng Oplan Galugad ng PNP sa pagbaba ng kaso ng physical injuries kaugnay ng inuman sa kalsada sa Metro Manila. Narito ang report ni Bernard Dadis. Unti-unti na umanong nadidisiplina ang publiko sa pagsunod sa mga ordinansang ipinatutupad sa bawat lungsod. Ito ay resulta ng pinaigting na Oplan Galugad ng PNP sa buong Metro Manila. Sa Maynila, bumaba ang bilang ng kaso ng physical injury na ang pinag-uugatan ay ang inuman ng serbesa sa mga lansangan. Ayon kay Police Senior Inspector Romeo Etabilio, kung noon ay maabot ng mahigit 80 kaso ng physical injury kada linggo, ngayon ay halos kalahati na lang nito o nasa 40 kaso na lang ang kanilang naitatala sa Maynila. Ang mga minor de edad naman nadidisiplina na din sa pagsunod sa curfew hour. Katunayan niyan sa isinigawang Oplan Galugad ng Pulis Maynila sa Santa Ana ay wala silang minor de edad na nakuha bukod sa 13 nahuli na umiinom sa pampublikong lugar kasama na ang ilang kalalakihan na walang pang-itaas na damit. Ikinatuwa naman ng Manila Police ang pangunawa ng mga residente sa mahigpit nilang pagpapatupad ng mga ordinansa. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Walong nagmamarihuana at magkapatid na suspect sa pagbebenta ng illegal drugs ang dinakip ng mga otoridad sa 2 barangay sa Marikina. Narito ang report ni Jericho Albano. Sa kulungan, bumagsak ang 8 tao na naaktuhang nagsasagawa ng pot session sa isang paupahang bahay sa JP Rizal sa barangay Malanday, Marikina kagabi. Nahuli ang mga suspect matapos matunugan ng mga tauhan ng barangay ang isinasagawang iligal na aktibidad sa naturang bahay. Pinasok ng mga tauhan ng barangay at Marikina Police ang nasabing bahay at naaktuhan ng mga ito na gumagamit ng iligal na droga. Kanya-kanyang dahilan ng mga suspect upang itanggi ang reklamo laban sa kanila. Na-recover sa mga suspect ang ilang gramo ng shabu at ilang paraphernalia na ginagamit sa illegal na droga. Samantala, nadakip naman ng Station Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group ng Marikina Police ang 2 magkapatid na suspect sa pagbebenta ng illegal na droga sa Lark Street, Barangay Santa Elena, Marikina kagabi. Ano na yun, matagal ng mga kilalang mga nagbebenta, gumagamit. Actually, yung last bago sila mahuli ngayon, mga 1 month ago, meron kaming mga nayanong mga kabataan dyan. Kinilala ang mga suspect na sina Joselito Honoras alias Empoy at Lilia de la Paz alias Tatut. Nahuli ang mga ito nang magpanggap ang isang operatiba na bibili ng ilang gramo ng shabu. Nang magkabayaran ay agad itong inaresto ng mga otoridad. Na-recover sa 2 ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at ang 500 pesos na marked money. Jericho Albano, UNTV News Worldwide. Apat na po ang iniulat na nasugatan at mahigit na 50 ang inaresto sa kilos protesta na nauwi sa guruhan sa Paris. Libo-libong demonstrador ang nagtipon sa syudad habang pinagdedebatehan ng mga mambabatas sa parlamento ang Labor Reform Bill.
tinututulan ng mga demonstrador ang reform bill kung saan mas madaling mag-hire at magtanggal ng empleyado. Ayon sa mga pulis, daan-daan mga nakamaskarang tao ang ng bato, nanunog ng mga sasakyan at pinasag ang bintana ng mga shops. At dahil dito ginamitan na ng pulisya ng tear gas at water cannons ang mga protester. Nagbanta ang suspect na pumatay sa 2 pulis sa Paris na magsasagawa ng pag-atake sa ginaganap na Euro 2016 Football Championship sa France. Inilabas ng Islamic State News Agency ang pagbanta ni Rossi Aballa na ipinost sa Facebook. Si Aballa ay napatay rin ng mga pulis matapos na magtungo sa isang bahay sa Mayaville. Nabatid na nakulong ang 25-year-old na si Aballa noong 2013 matapos na tumulong sa Islamist militants na makapasok sa Pakistan. At pansamantala pinigil ng French police ang isang bus na puno ng Russian fans sa labas ng Cannes na manonood ng Euro 2016 Football Championship. Sinabi ng pulis na karamihan sa sakay ng bus ay sangkot sa kaguluhan sa Maxil noong nakaraang linggo. Sakaling mapatunayan na sangkot ang mga ito, ay kagad na dadalhin sila sa border ng syudad. Ayon sa isang French police, 6 sa 43 sakay ng bus ay pansamantalang iniligay sa kustudiya ng mga pulis. Mas pinagting pa ng Department of Interior and Local Government o DILG ang disaster awareness campaign nito sa mga probinsya sa buong bansa. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Malaki ang pinsalang iniwan sa Visayas nang tumama ang bagyong Yolanda at magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong 2013. Kaya upang mapaghandaan ang ganito kalaking kalamidad, mas pinaigting ng Department of the Interior and Local Government ang disaster awareness at preparedness sa mga komunidad. DILG really puts premium to the importance of disaster preparedness. It is really our business to ensure that LGUs are prepared for any kind of disaster. Isinusulong rin ng DILG ang mas madalas na pagsasagawa ng earthquake at fire drills upang masanay ang mga empleyado ng local government units sa mga dapat gawin kapag may sakuna. Nais rin ng DILG na lagyan ng 2 o mas maraming exit points ang bawat establishmento upang madaling makalabas kapag may sunog o lindol. Dapat ring may nakahandang survival kits at pagkaing tatagal ng hanggang 3 araw. Dapat extensive tayo. Kumbaga aggressive yung ating mga partner agencies. Now, we need to have sa community level. Though ang earthquake, wala siyang warning. Samantala sa bahagi naman ng Iloilo City ay magsasagawa ng inspeksyon sa boarding houses ang Bureau of Fire Protection. Nais nilang matiyak na ligtas ang mga kwarto o bahay na inuupahan ng mga estudyante ngayong pasukan. Dapat pasado ito sa Fire Safety Inspection Certification. May fire safety equipment gaya ng fire alarm systems, emergency of fire exits, at may business o mayor's permit, BHC certification at sanitary permit. Kung walang kumpletong requirement, bibigyan ng 15 araw na palugit ang operator upang magpasa at kung hindi ay ipasasara ang kanilang negosyo. Paalala naman ng BFP sa mga mangungupahan na tiyaking ligtas sa sunog ang lugar na kanilang pipiliin at i-check kung may certification at permit mula sa BFP at Boarding House Commission. Kasama ang Iloilo News Team, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Sa larong tennis, tinalo ni Andy Murray si Nicolas Maheu ng France 7-6, 7-6 sa first round ng warm-up tournament ng Wimbledon sa Queen's Club. Sa sagupaan, nagpamalas ng improvement sa grass court game ang Czech-born na si Murray. Ito rin ang unang pagkakataon na naglaro si Murray sa harap ng kanyang coach mula 2012 hanggang 2014 na si Ivan Lendl. Muling kinuhang coach ni Murray si Lendl upang igiya siyang muli sa kanyang paghahangad na manalo ng Grand Slam. Ang kababayan niyang si Benoit Paire ng France o si Aljaz Bedeni ng Great Britain ang maaaring makasagupan ni Murray sa second round. Batay sa pinakahuling ulat ng National Aeronautics and Space Administration at World Meteorological Organization, ang 2016 ang pinakamainit na taon. Alamin natin yan at ang iba pang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray?
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay patuloy ang pag-iral nitong habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto sa may dulong hilagang Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. Mamaya po ngayon po makapananghali at saka po mamayang hapon o gabi ay mas malaki po ang tsansa na magkakaroon po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang ang temperatura po sa Metro Manila maaari pa rin po umabot sa 33 to 34 degrees Celsius. Sa area po ng Visayas and Mindanao ay naglalaro din po sa ganung temperatura. Ayon din po sa NASA at sa WMO o yung World Meteorological Organization, ito pong taong 2016 ang pinakamainit na taon sa kasaysayan. At isa pong halimbawa dyan ay yung nararamdaman temperatura ngayon dyan sa may Greenland na kung saan ay umabot po ng 24 degrees Celsius ang temperatura, which is ang average po na temperatura ay 8 degrees lamang. Sa ngayon po ay nagkakaroon ng natutunaw yung po mga yelo dyan at ito nga po ay dahil sa temperatura, pagbaba o pagtaas ng temperatura sa nasabing lugar. At isa din pong nakikitang dahilan itong pagtaas ng temperatura ay ito nga pong El Nino phenomenon at yung emission o yung greenhouse emission na nangyayari, nagkakaroon po ng polusyon ang ating hangin at nagkakaroon po ng pag-init ang ating atmosphere. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pagtaas ng temperatura. At isa pong naging epekto din ng El Nino phenomenon ay yung nagkakaroon po ng coral bleaching, yung ilang baybayin po dyan sa may area naman po ng Australia. Sa ngayon, ayon po sa WMO at maaari na po o papunta na po sa neutral condition ito pong El Nino phenomenon at ayon din po sa Pag-asa na harap naman tayo sa pag-iral nitong La Nina phenomenon na magdudulot po ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo, studio. Ray Pilayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.